Sarah. Oh, Sarah. Duterte Rua. Kung ako sa'yo, tuluyan mo na yan si Romualdez, si Marcos. Nga, baka mapatay ka o unahan ka nila. So, yung tao mo, baka naman hindi kumilos, dapat ikaw nang gumawa. In the first place, hindi ka naman lumpo. Unahan mo na. Ang gawin mo kay Marcos, kaibiganin mo muna siya. You know, maraming paraan pwede mapatay ang isang tao kung may gagawin. Ako, inuumpisan ko ng mga Pilipinong patayin sila isa-isa. This is over to me and over to your country. Right? At yung Amerika na yan, humanda yan sa akin pag ako nakatakas sa Philippines papunta ng ibang bansa. Lahat sila mananagot sa kasalanan nilang abantan sa akin sa Pilipinas. At kayo yun, kailangan yung pagdusahan ng kamatayan. Ang pera nyo, lilipas lang at magagasayan bukas wala na. So, ang kasalanan, hindi nabibili ng pera. Pinagdudusahan hanggang impyerno. And no, in the first place, kasi ikaw, Sara Duterte, nagsalita ka na. Tapusin mo na. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Hello, World War III is complete now. And our military in Pacific Sea in China is ready for the war because our politics is done. Whatever submitted to first is what happen. So, your choice para puksain ang mga gobyerno dahil ikaw nga ay affected, dahil ikaw ay government. So, kailangan nyo mag-fight and to destroy the city. And whatever the people is time of death and wars, time of Christ. And this beginning and the end. Yan ang mangyari. Yan ang hudyat ng pag-destroy ng Philippines. Well, umpisa na natin para makadami tayo ng death kung ilan ang mapapatay natin tao. World is completely in time and war. Wala nang pag-uusig ngayon ng Diyos. Always other people spinning to death and to judgment day. Going to hell and coming to heaven. Yun ang point niyan. Because earth, our people today, tayo lahat ay stuck on earth for the battlefield of what happened, losing person, but always speaking words, but never changing in our lives. Lahat tayo ng people ngayon kriminal, lahat ng people ngayon corrupt, lahat ng tao ngayon lumilibil na. Because it's possesses, lumalaban na sa gobyerno, sa mga profit, sa mga mayayaman, pumapatay na rin sila. Kasi when a kill is possessed, wala na silang choice. Kumbaga, na sila, the fulfilled of Christ's death, judgment day, kumbaga reject na sila. Mamamatay na lang talaga sa earth kung anong gawin nila, mag-massacre, mag-rape, mag-torture. All but evil signs is ultimate finish. Follow the YouTube channel. Thank you. Kasunod ng pagpapalipat ng detention facility ng kanyang Chief of Staff, nagpaula ng pagbabanta at paratang si Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, sa unang ginang at sa House Speaker. Nakatutok si Jomer Apresto. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa isang online press con kung paano raw niya poprotektahan ang sarili sa gitna ng pagbatikos niya sa pamahalaan. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Partikular na maanghang ang mga patama niya kay Pangulong Bongbong Marcos. His country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Mabigat din ang mga paratang ng bise laban sa First Lady. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao
doon sa video message mo, you sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Kinwestiyon din ng bise ang transfer order sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez na 10 oras na ng gabi inilabas. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Matapos dalhin sa Veterans Memorial Medical Center si Lopez, inilipat siya sa St. Luke's Medical Center. I understand, meron siyang mga questions na sinagot ng, merong mga questions ang doctor na sinagot niya. Pero kami, she doesn't respond to us. Plano raw ng OVP na ireklamo ang aniyay tila labis na puwersa ng mga pulis habang nakabantay sa kanila. Sabi ni VP Sara, malaki na raw ang takot ni Atty. Lopez sa mga pulis dahil sa nangyayari sa kanya. Naniniwala ako na it was attempted homicide because she feared for her life. Why do you have to antagonize a detainee who is fully cooperating sa lahat ng kailangan niyang gawin para matapos lang ang hearing na yan? Kumbinsido raw si VP Sara na siya lang talaga ang target ng panggigipit sa kanya at nadadamay lang ang kanya mga tauhan sa OVP. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Malacanang at si Romualdez kaugnay ng mga pahayag ng Vice Presidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatuto 24 oras. The longest flight between Philippines and Canada. Travel distance 13,711 kilometers. It's a long flight over the Pacific Ocean. Comment which city are you watching this video from?